Naranasan mo na ba na kahit maliit lang na pakiramdam sa katawan mo, bigla kang kinakabahan? Halimbawa, konting hilo, mabilis na tibok ng puso, o parang may kirot lang sa ulo tapos naiisip mo na agad na baka may malubhang sakit ka na? Madalas ka bang nagche-check ng katawan mo, tinitingnan kung may bukol, o paulit-ulit na pinapakiramdaman ang sarili mo kahit wala namang sinasabi ang doktor? At kapag nakakita ka ng impormasyon online, mas lalo ka bang kinakabahan kaysa mapanatag? Kung oo ang sagot mo sa mga ganitong sitwasyon, maaring senyales ito ng labis na pag-aalala sa kalusugan. Paano nga ba malalaman kung health anxiety na ang nararamdaman mo? Tanungin mo ang sarili mo, araw-araw ba akong nababalisa kahit wala namang malinaw na sakit? Nakakaapekto ba ito sa tulog ko, pag-aaral, trabaho, o pakikisalamuha ko sa ibang tao? May mga pagkakataon ba na iniiwasan ko ang mga gawain dahil natatakot akong may mangyari sa katawan ko? At kahit paulit-ulit nang sinasabi na, okay ako, hindi pa rin nawawala ang takot? Kapag ganito na ang pattern, hindi na ito simpleng pag-aalala lang, kundi isang anxiety disorder na. Walang simpleng laboratory test na direktang magsasabi na may ganitong kondisyon ka. Ang pagsusuri dito ay kadalasang nanggagaling sa pakikipag-usap sa doktor o espesyalista. Tatanungin nila kung gaano kadalas ang pag-aalala mo. Ano ang mga iniisip mo kapag may nararamdaman ka sa katawan at paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw mong buhay. Minsan, magpapagawa rin ng basic na check-up para matiyak na walang totoong pisikal na sakit. Pero, ang mas mahalaga ay ang pag-unawa sa pattern ng iyong pag-iisip at takot. Para naman sa intervention, mahalagang matutunan mong hindi agad paniwalaan ang bawat sintomas na nararamdaman. Iwasan ang sobrang pag-search sa internet ng mga sakit, bawasan ang paulit-ulit na pag-check ng katawan at subukang ituon ang isip sa mga aktibidad na nakakapagpakalma. Pero isang mahalagang approach na ginagamit din ay ang gradual exposure. Ibig sabihin, unti-unti mong hinaharap ang mga bagay na kinatatakutan mo imbes na iwasan. Halimbawa, kung takot ka sa tibok ng puso mo, imbes na i-check ito paulit-ulit, matututo kang hayaan itong maramdaman nang hindi agad nagpapanik. Sa ganitong paraan, natutulungan ang isip na masanay at mawala ng sobrang takot. Kung gusto mong mas maintindihan pa kung paano makaka-recover mula sa health anxiety at matutunan ang step-by-step na paraan para mabawasan ang takot at overthinking, meron kaming 3-step system na tinatawag na Recovery Blueprint. Nakaguide ito sa simple at praktikal na paraan para mas makontrol mo ang pag-aalala mo sa kalusugan at unti-unting bumalik sa normal na pamumuhay. I-message lang kami sa aming FB page para sa details. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito at gusto mo pa ng mas maraming health anxiety videos na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga susunod na uploads. See you on next upload.